mga balitang pambansa, minamadali na raw ng Independent Commission for Infrastructure at mga ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa mga perang nakubra ng mga nangurakot daw sa flood control projects. Kahapon, nakipagpulong ng ICI sa iba pang members ng Technical Working Group na binubuo po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin nilang mabawi ang perang ninakaw mula sa flood control scandal. Isa sa mga tinitignang hakbang, civil forfeiture o pagkumpiska ng pamahalaan sa mga ari-arian na pinaniniwala ang galing sa nakaw. Sa ilalim po nito, ikukumpara ang SALE ng opisyal sa aktual na assets. Kapag mas malaki ang yaman kaysa sa naideklara, maaari nang magsampa ng civil forfeiture case ang Solicitor General. Mas mabilis daw ito kaysa sa criminal case dahil kita at assets lamang ang kailangang mapatunayan. Sa ngayon, umaabot na po sa 5.2 billion pesos ang halaga ng mga ari-arian na napa-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na pagmamayari ng mga opisyales at kontratistang sangkot sa anomalya. Sa gitna naman ng investigasyon, naghain po ng petisyon sa Korte Suprema ang isang senior high school teacher para questionin ang legalidad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay John Barry Tayam, bukod sa legalidad, questionable din daw ang sakop ng ICI. Binuo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Pero may conflict of interest daw dahil iniimbestigahan ng DPWH na nasa ilalim naman ng ehekutibo. Ang giit ni Tayam, posibleng maihalin tulad ito sa binuong Philippine Truth Commission noong taong 2010 na naideklarang unconstitutional kalaunan. Muli namang nanawagan po ang ilang kongresista na kanselahin na ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico para mapauwi na ito ng bansa. Kung sina Votas Representative Toby Chanco ang tatanungin, halatang halata daw na wala nang balak umuwi si Ko dito sa Pilipinas. Imbes daw kasi naharapin ang akusasyon sa kanya sa budget insertion at ghost projects, nagbitiw na lamang si Ko bilang kongresista. Dati nang sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na pupwedeng kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung may utos ito mula sa korte at itinuturing na siyang isang pugante. Sa kabilang banda naman, may nakasaad din daw sa batas sa pupwede namang kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang naman ito sa national security. Bagay na ayon kay Congressman Chanco, pwedeng maging basihan sa pagkansela ng kanyang passport. Maituturing na raw kasing banta sa national security ang flood control scandal dahil sa nangyaring malawakang protesta kontra korupsyon. Aminado naman po mga organizer ng pinaplanong anti-corruption rally na gaganapin po sa November 30 na may ilang gusot pa na kailangang plansyahin para mapag-isa na ang pinaplanong malakihang protesta. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Professor Michael David San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o TAMA na. Iba-iba daw ang pananaw ng mga grupo pagdating sa idadaos sa protesta. Hindi pa raw kasi magkasundo ang lahat sa magiging tema at sa mga pangalan na dapat isama sa mapapanagot. Ang iba, hati raw kasi kung dapat bang parehong kalampagin ang mga Duterte at Marcos. May iba namang naniniwala na wag nang haluan ng anti-Duterte rally para mas marami ang pumunta. At ang iniisip nila ay mas magiging marami ang pupunta sa November 30 kung magpo-focus lang sa general na panawagang tama na sobra na ang korupsyon at yun nga lahat ng sangkot dapat managot without mentioning names or surnames of politicians. And actually, I partly understand their concerns. No? Kasi alam naman natin may mga puwersang pabor lang sa isang dinastiya. Alam nyo na kung sino yon, yung mga gustong pauwiin yung may kaso nilang patriarch no, na nasa Netherlands, sa ICC ngayon. No? Gusto nilang pauwiin and natatakot kasi ibang kababayan natin na baka sa November 30 ay meron na naman na ganoon ng bibit-bitin. Okay. So kaya natatakot sila na mas mainam pang wala na lang mga bit-bit siguro na tungkol sa politiko.
Yan nga pong paliwanag kahapon ni Professor Michael David San Juan. Sa iba pang paliwanag niya, sinasabi niya nga ayaw pumayag nitong mga kabataan na karamihan po nung nagpunta sa Baha sa Luneta ay puro mga estudyante. Ayaw nila pumayag na walang pangalan yung placards na kanilang dadalhin sa November 30. So tignan po natin kung yan ay mapagkakasunduan nila bago po ang malakihang protesta na mangyayari nga po sa November 30. Yan nga po ang tinig. Yan nga po ang tinig ni Professor Michael David San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.